Nangyari na ba sa inyo ito? Bumili kayo ng pinakamahal at pinakasariwang buhay na hipon. Iningatan ninyo ito ng mabuti, nilagyan ng hangin, at maingat na ikinabit sa inyong kawil para patuloy na lumangoy. Inihagis ninyo ang inyong linya sa tubig, naghintay ng matagal, pero walang kahit anong kagat. Tapos, titingin kayo sa inyong katabi. Ang gamit lang niya ay murang hipon na galing sa yelo, patay, at minsan ay medyo durog pa. Pero bakit sunod-sunod ang huli niya habang kayo ay nakatunganga lang? Siguro ay naisip ninyo na binalot kayo ng malas. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang paggamit ng buhay na hipon sa ilang sitwasyon ay isang malaking pagkakamali? Ngayon, babasagin natin ang isa sa pinakamatandang batas sa pangingisda. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mas pinipili ng mga malalaking isda ang patay at nagyayalong hipon kumpara sa buhay na pain. Pagkatapos ninyong marinig ito, siguradong mag-iiba ang pananaw ninyo sa susunod ninyong pagbili ng pain. Kayo ba? Naniniwala ba kayo na laging mas maganda ang buhay na pain? Pag-usapan natin iyan sa mga komento. Mula pa noong tayo ay nagsimulang matutong mamingwit kasama ang ating mga tatay o lolo, isang aral ang palaging itinatanim sa ating mga isipan. Ang aral na ito ay nagsasabing ang buhay na pan ang pinakamaganda sa lahat. Ayon sa nakasanayan, kung ang pain mo ay gumagalaw, pumipitik at lumalangoy sa ilalim ng tubig, walang isda ang makakatanggi dito. Dahil sa paniniwalang ito, marami sa atin ang handang gumastos ng malaki para lang makabili ng buhay na hipon. Nagdadala pa tayo ng mabibigat na lalagyan, mga baterya, at makina para lang bigyan ng hangin ang tubig at mapanatiling buhay ang ating mga pain. Ginagawa natin ito ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon dahil ito ang itinuro sa atin. Nakabaon na sa ating sistema na kapag patay ang pain, wala itong kwenta. Ngunit ang kalikasan at ang mga isda sa ilalim ng dagat ay may sariling batas na madalas ay hindi natin napapansin. Ang paniniwalang ito ang nagiging dahilan kung bakit minsan ay umuuwi tayong walang huli, habang ang mga mangingisdang mas praktikal ang diskarte ay nag-uuwi ng napakaraming isda. Napapanahon na para suriin natin ng mabuti kung bakit nangyayari ito. Isipin ninyo ang isang madaling araw. Madilim pa ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at rinig ninyo ang hampas ng alon sa dalampasigan. Bago pa man sumikat ang araw, nandun na kayo sa bilihan ng pain. Gumastos kayo ng malaking halaga para makabili ng pinakasariwa at pinakamalakas na buhay na hipon. Nakalagay pa ito sa isang lalagyan na may pambomba ng hangin para lang siguradong hindi mamatay. Ang nasa isip ninyo, dahil buhay at malikot ang pain ninyo, siguradong walang isdang makakatanggi dito. Ganito ang nakasanayan nating lahat. Ang paniniwala natin, kapag gumagalaw at pumipitik ang hipon sa ilalim ng tubig, ito ang pinaka nakakaakit na pagkain para sa mga malalaking isda. Kaya naman, sobrang ingat ninyo sa pagkakabit ng kawil. Sinisiguro ninyo na sa tamang parte ng katawan, nakabaon ang sima para hindi matamaan ang mga mahahalagang ugat nito at patuloy itong lalangoy. Ramdam na ramdam ninyo ang kumpiyansa habang inihahagis ang inyong pain sa gitna ng dagat. Ngunit lumipas ang 1 oras, 2 oras, walang nangyayari. Nakatitig lang kayo sa dulo ng inyong pamalo, naghihintay ng kahit anong senyalis ng kagat. Magsisimula na kayong magtaka kung may mali ba sa ginawa ninyo o baka sadyang walang isda sa lugar na iyon. Habang kayo ay tahimik na nag-iisip kung bakit walang kagat, dumating ang isa pang mangingisda sa inyong tabi. Inilapag niya ang kanyang gamit at naglabas ng isang maliit na lalagyan mula sa kanyang yelera.
Pagbukas niya nito, nakita ninyo na ang gamit niya ay mga hipong patay na. Nagyeyelo pa ang ilan at mukhang binili lamang niya sa palengke kahapon. Sa loob-loob ninyo, baka medyo natatawa pa kayo dahil iniisip ninyong hindi papansinin ng isda ang ganyang klase ng pain. Walang buhay, hindi gumagalaw, at mukhang luma na. Inihagis niya ang kanyang linya sa hindi kalayuan sa kung saan din nakababad ang inyong buhay na hipon. Pagkatapos lamang ng ilang minuto, biglang yumuko ang kanyang pamalo. Ramdam ang lakas ng hatak mula sa ilalim ng tubig. Tuwang-tuwa siyang nag-ikot ng kanyang makina hanggang sa may angat niya ang isang malaking isda. Samantala, ang inyong buhay na hipon ay nananatiling tahimik sa ilalim. Dito napapasok ang malaking katanungan na gumugulo sa isip ng maraming mangingisda. Bakit mas pinili ng isda ang patay at nagyayalong pain kaysa sa pumipitik at buhay na hipon na inyong inihanda? Mayroong siyentipikong paliwanag kung bakit ito nangyayari. Unang dahilan na dapat nating maintindihan ay ang tungkol sa amoy. Ang mga isda ay may napakatalas na pang-amoy sa ilalim ng tubig. Para sa kanila, ang tubig ay parang hangin na nagdadala ng iba't ibang uri ng impormasyon. Kapag ang isang hipon ay buhay at malusog, ang natural na ginagawa nito ay protektahan ang sarili. Pilit nitong kinokontrol ang mga katas sa loob ng kanyang katawan para hindi siya matukoy ng mga kalaban. Kahit pa ikinabit ninyo ito sa kawil, ang buhay na hipon ay maglalabas lamang ng napakakaunting amoy. Ibig sabihin, umaasa lang kayo na makikita ng isda ang galaw ng inyong pain. Pero paano kung medyo malabo ang tubig? Paano kung nasa malalim na bahagi kayo kung saan walang sapat na liwanag? Dito nagiging dehado ang buhay na pain. Hindi ito madaling mahanap ng mga isda na gumagamit ng kanilang pang-amoy para maghanap ng pagkain. Kadalasan, ang buhay na hipon ay naghahanap pa ng mapagtataguan sa ilalim ng dagat. Pumapasok ito sa mga siwang ng bato o nagbabaon sa buhangin, kaya lalong hindi ito nakikita ng mga isdang gusto sana nating hulihin. Ngayon, ikumpara natin ito sa nangyayari kapag gumamit tayo ng frozen o nagyayelong hipon. Kapag ang hipon ay namatay at inilagay sa yelo, nagkakaroon ng malaking pagbabago sa mismong laman nito. Ang matinding lamig ay sumisira sa mga selula ng hipon. Dahil dito, kapag ang frozen na hipon ay ibinabad na ninyo sa tubig dagat at nagsimulang matunaw, bigla itong maglalabas ng napakaraming katas. Ang mga katas na ito ay punong-puno ng mga amino acid at protina na napakabilis kumalat sa ilalim ng tubig kasabay ng agos. Para sa mga isda, ang amoy na ito ay parang isang malaking senyales na nagsasabing mayroong libre at madaling pagkain sa malapit. Hindi na kailangang makita ng isda ang inyong pain. Susundan lang nila ang matapang na amoy na umaagos mula sa inyong patay na hipon hanggang sa matagpuan nila ito. Sa makatuwid, ang inyong frozen na pain ay nagsisilbing isang malakas na pang-akit o charm na patuloy na nagpapalabas ng amoy habang ito ay nakababad sa tubig. Ito ang dahilan kung bakit mas mabilis itong matagpuan ng mga nagugutom na isda kumpara sa buhay na hipon na nagtatago. Pangalawang mahalagang bagay na dapat nating isaalang-alang ay ang katayuan ng pag-iisip ng mga isda. Iniisip natin palagi na ang mga malalaking isda ay mga mababangis na mangangaso na palaging gustong hinahabol ang kanilang pagkain. Ngunit sa realidad ng kalikasan, ang mga isda ay marunong din magtipid ng kanilang enerhiya. May mga araw, lalo na kapag mainit ang tubig o kapag mahina ang agos, na ang mga isda ay tinatamad maghanap ng pagkain. Sa mga panahong ito,
Ayaw nilang mag-aksaya ng lakas sa paghabol sa isang buhay na hipon na mabilis pumitik at tumalon palayo. Para sa kanila, mas madaling kainin ang isang bagay na nakahiga lamang sa ilalim at hindi lumalaban. Ang patay at nagyayalong hipon ay nag-aalok ng isang napakadaling pagkain. Hindi na kailangang paghirapan pa ng isda. Lalapitan lang nila ito, aamuyin sandali at lulunukin ng buo. Ang mga mangingisdang matagal na sa industriya ay alam na may mga pagkakataon na ang isda ay nagiging tagalinis ng ilalim ng dagat imbes na maging aktibong mangangaso. Isa pang aspeto na madalas nating nababaliwala ay ang tigas ng balat ng pain. Kapag ang hipon ay buhay, ang balat nito ay matigas at nakadepensa. Ang mga maliliit na isda o ang mga isdang maingat kumagat ay minsan umiiwas kapag nararamdaman nila ang matigas na sungay at balat ng buhay na hipon. Kadalasan, pipitikin lamang nila ito or kakagatin ang buntot nang hindi nilulunok ang buong pain kung nasaan ang kawil. Ngunit kapag ang hipon ay namatay at dumaan sa pagkakayelo, ang balat nito ay nagiging mas malambot. Ang buong katawan ng hipon ay nagiging mas madaling kainin. Mas komportable ang mga isda na lunukin ng ganitong klase ng pain dahil alam nilang hindi ito manlalaban sa loob ng kanilang bibig. Ang malambot na tekstura ng natunaw na frozen shrimp ay nagbibigay ng impresyon sa isda na ito ay isang ligtas at masarap na kagat. Ito rin ang dahilan kung bakit napakadaling masungkit ang mga isda gamit ang patay na hipon dahil madalas ay nilulunok nila ito ng diretso kasama ang inyong kawil. Subalit maraming mangingisda ang umaangal. Sinasabi nila na kapag gumamit sila ng natunaw na frozen shrimp, napakabilis nitong madurog o manakaw ng mga maliliit na isda. Oo, totoo yan kung hindi tama ang inyong paghahanda. Dito pumapasok ang isang sekreto ng mga veteranong mangingisda na ginagamit ang patay na hipon. Imbis na gamitin ng diretso mula sa pagkatunaw, gumagawa sila ng paraan para patigasin ang laman nito nang hindi nawawala ang matapang na amoy. Ang tawag dito ay ang pag-aasin ng pain. Bago sila pumunta sa dagat, inilalatag nila ang mga patay na hipon sa isang dyaryo at tinatabunan ito ng magaspang na asin. Ang asin ay sinisipsip ang labis na tubig mula sa loob ng hipon, kaya ang laman nito ay nagiging kasing kunat ng goma. Kapag ginamit mo ang inasinang patay na hipon, nandun pa rin ang malakas nitong amoy, pero hindi na ito madaling nakawin sa kawil. Napakatagal nitong nakababad sa tubig at kaya nitong tiisin ang mga maliliit na kagat hanggang sa dumating ang tunay na malaking isda na maglulunok dito. May kinalaman din sa kulay ang tagumpay ng inyong pain. Pagmasdan ninyo ng maigi ang isang buhay na hipon sa loob ng tubig. Ang kulay nito ay halos nagiging kasing kulay ng paligid. Minsan ay nagiging parang salamin na halos hindi makita. Ito ang kanilang natural na pamamaraan para makaiwas sa mga kalaban. Ngunit bilang isang mangingisda, gusto natin na makita ng mga isda ang ating pain. Kapag ang hipon ay namatay at nanggaling sa yelo, nagbabago ang kulay nito. Madalas ay nagiging puti, kulay gatas, o minsan ay may bahagyang kulay rosas. Ang mga kulay na ito ay napakalinaw at kapansin-pansin sa ilalim ng tubig, lalo na kung ang dagat ay madilim o medyo malabo dahil sa pag-ulan. Kapag nakita ng isang naglalakbay na isda ang kapansin-pansing kulay na ito na nakalatag sa madilim na ilalim ng dagat, agad itong magiging sentro ng kanilang atensyon. Ang kombinasyon ng kakaibang kulay at malakas na amoy ng patay na hipon ay isang pamamaraan na napakahirap labanan para sa anumang nagugutom na predator.
Pag-usapan naman natin kung ano ang nangyayari kapag mayroong malakas na agos ng tubig. Kapag kayo ay nagbabad ng buhay na hipon sa lugar na may malakas na agos, ang natural na reaksyon ng inyong pain ay lumaban sa agos para makapunta sa ligtas na lugar. Dahil nakatali ito sa inyong linya, ang galaw nito ay nagiging artipisyal. Minsan pa nga ay nag-iikot-ikot ito ng mabilis na nagmumukhang kakaiba sa paningin ng mga matatalinong isda. Alam ng mga isda kung paano dapat kumilos ang isang hipon sa natural na kapaligiran. Kapag nakita nila ang inyong buhay na hipon na umiikot-ikot dahil sa kawil at agos, lalayuan nila ito. Sa kabilang banda, ang patay at natunaw na frozen shrimp ay kusang sumasama sa natural na daloy ng tubig. Ang pag-indayog nito sa ilalim ay parang isang natural na patay na hayop na inaanod lang ng agos. Ang ganitong natural na kilos ay hindi nagbibigay ng pagdududa sa mga isda, kaya mas mabilis nila itong kinakagat. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang tungkol sa mga senyales ng pagkabahala o stress signals. Kapag ang buhay na hipon ay ikinabit ninyo sa kawil, nakakaramdam ito ng matinding takot at sakit. Naglalabas ito ng mga chemical sa tubig na nagbababala sa iba pang mga hipon na mayroong panganib. Sa ilang pagkakataon, ang mga senyalis ng stress na ito ay nakakaakit ng malalaking isda. Ngunit sa mga lugar kung saan ang mga isda ay laging nahuhuli o sanay na sa mga mangingisda, ang mga isda ay nagiging mas maingat. Kapag nararamdaman nila ang kakaibang kaba ng isang nakakawil na buhay na hipon, imbes na lumapit ay naghihinala sila at lumalayo. Ito ang madalas mangyari sa mga lugar na maraming namimingwit. Ang patay at nagyayalong hipon ay tahimik lang. Walang inilalabas na senyales ng takot o panganib. Isa lamang itong piraso ng pagkain na nag-aantay na kunin, na nagpapababa sa antas ng pag-iingat ng mga matatalinong isda na gusto sana nating maiuwi. May isa pang katotohanan na hindi gustong aminin ng maraming gumagamit ng buhay na pain. Ano ba talaga ang nangyayari kapag ang buhay na hipon ninyo ay namatay habang nakababad pa sa ilalim ng tubig? Dahil sa haba ng oras sa ilalim o dahil sa pagkakabao ng inyong kawil, mamatay din ito kinalaunan. Kapag nangyari iyon, ang katawan nito ay maninigas sa isang kakaiba at hindi natural na posisyon. Madalas itong nakabaluktot na parang nakatiklop. Ang ganitong itsura ay napakatigas sa bibig ng isda at hindi nakakaakit dahil wala rin itong gaanong amoy. Ibang-iba ito sa natunaw na frozen shrimp na malambot ang buong katawan. Ang patay na nanggaling sa yelo ay madaling ituwid sa kawil. Maaari mo itong ipalupot ng maayos para mas maging natural ang forma nito. Kahit itapon mo ito ng paulit-ulit, mapapanatili nito ang maayos na hugis na parang nag-aanyaya sa mga dumadaang isda. Kaya imbis na maghintay na mamatay ang buhay na hipon sa ilalim at manigas, mas maganda pang simulan na kaagad ang pangingisda gamit ang nakahandang malambot at mabangong patay na pain. Isipin din natin ang epekto nito sa diskarte at kalmado ng mismong mangingisda. Kapag bumili kayo ng napakamahal na buhay na hipon, mayroon kayong pressure na dapat makahuli kayo para mabawi ang puhunan. Kaya tuwing lumilipas ang 10 minuto na walang kagat, hindi kayo mapakali. Iniaangat ninyo ang linya para suriin kung buhay pa ba ang pain na siya namang nakakasira sa katahimikan sa ilalim ng tubig at nagtataboy sa mga isda na malapit na sanang kumagat. Ang patuloy na paggalaw ng inyong pain mula sa madalas na pagsilip ay isang malaking pagkakamali. Ngunit kapag ang gamit ninyo ay murang frozen na hipon mula sa palengke, mas kalmado kayo. Ihahagis ninyo ang pain,
Ilalagay ang pamalo sa sabitan at tatahimik kayong maghihintay. Hahayaan ninyo ang amoy ng pain na gawin ang trabaho nito. Ang pasensyang ito na dulot ng kawalan ng pag-aalala sa puhunan ang madalas na nagiging susi para makakuha ng tunay na malaking huli mula sa kailaliman. Isa pa sa dapat nating tandaan ay kung anong uri ng isda ang target ninyong hulihin. May mga isda na halos naglalagi lang sa pinakailalim at naghihintay ng mga nahuhulog na patay na hayop mula sa itaas. Ang mga isdang tulad ng snapper or maya-maya at mga isdang bato ay sanay na maghanap ng pagkain gamit ang kanilang pang-amoy sa madilim na bahagi ng dagat. Para sa kanila, ang patay na hipon na naglalabas ng matinding katas ay parang isang espesyal na handaan na inihain ng direkta sa kanilang harapan. Hindi nila kailangang makipag-unahan sa ibang isda o maghabol ng mabilis. Kaya kung ang target ninyo ay mga isda sa ilalim na mahilig maglinis at maghanap ng madaling pagkain, ang frozen na hipon ay ang perpektong pain na dapat ninyong gamitin. Ang buhay na hipon sa kabilang banda ay mas angkop lamang sa mga isdang nangangaso sa bandang ibabaw ng tubig na umaasa sa bilis ng paningin. Napakahalaga rin na pag-usapan natin ang hugis at ang laki ng inyong pain kapag nakakabit na ito sa kawil. Kapag inilawit ninyo ang buhay na hipon, madalas ay tinitiklop nito ang kanyang buntot palapit sa kanyang ulo. Dahil dito, ang nakikita ng isda ay isang mas maliit na bagay. Ngunit kapag gumamit kayo ng natunaw na frozen shrimp, napakadali nitong ayusin at ituwid sa mismong katawan ng kawil. Maari ninyong itusok ang kawil mula sa buntot hanggang sa umabot ito sa bandang ulo na pinapanatiling direkta at buo ang katawan ng hipon. Sa paningin ng isang nagugutom na isda, ito ay isang mas malaki at mas busog na pagkain na sulit kainin. Hindi na nila papansinin kung ito ay hindi pumipitik dahil ang mahalaga sa kanila ay ang laki ng bahagi at ang amoy na umaabot sa kanilang pakiramdam. Ang ilusyon ng laking ito ay madalas nagreresulta sa mas mabilis at mas agresibong kagat mula sa mga pinupuntirya nating isda. Marami ring mangingisda ang hindi naiisip na ang mga hipon ay mayroong tinatawag na natural na langis sa kanilang katawan. Ang langis na ito ang nagdadala ng pinakamatinding pampalasa at amoy na hinahanap ng mga isda. Kapag ang hipon ay buhay, ang langis na ito ay nakakulong sa kanilang sistema. Ngunit kapag ang hipon ay ibinabad sa yelo at namatay, at pagkatapos ay inilagay ninyo sa mainit na tubig ng dagat, ang mga langis na ito ay nagsisimulang sumingaw. Makikita ninyo minsan na may manipis na parang kumikinang na langis na umaangat mula sa inyong patay na pine. Ang langis na ito ay hindi madaling mawala sa tubig. Kumakapit ito sa mga bato at korales sa ilalim na lumilikha ng isang daanan o trail ng amoy na masusundan ng mga isda kahit mula pa sa malayo. Ang ganitong epekto ay hinding-hindi magagawa ng isang buhay at malusog na hipon na abala lamang sa pagtatago mula sa posibleng banta. Tingnan din natin ang usapin ng pagiging praktikal. Para mapanatili mong malusog ang mga buhay na hipon, kailangan mo ng patuloy na daloy ng malinis na tubig at oksigen. Kailangan mo silang laging bantayan, alisin ang mga namamatay para hindi makahawa at siguraduhing nasa tamang temperatura ang tubig. Ang prosesong ito ay nakakapagod at nakakaubos ng oras na sana ay ginugugol ninyo sa mismong pangingisda. Sa kabilang banda, kapag namili kayo ng 1 kilong frozen na hipon, pwede ninyo itong hatiin sa maliliit na plastic at ilagay sa freezer sa inyong bahay. Tuwing gusto ninyong mangisda,
Kukuha lang kayo ng sapat na dami. Walang stress, walang namamatay sa biyahe, at laging handa. Bukod pa rito, makakatuon kayo ng buong buo sa pagbabasa ng agos ng tubig, paghahanap ng tamang lalim, at pagpapakiramdam sa pamalo ninyo. Minsan, ang pagpapasimple ng ating gamit ay ang mismong nagbibigay sa atin ng mas malaking porsyento ng tagumpay. Subukan nating pag-aralan ang isang partikular na sitwasyon. Kayo ay nasa isang pantalan kung saan ang agos ay malakas at pabalik-balik. Maraming mga basura at maliliit na piraso ng isda ang nahuhulog sa tubig mula sa mga namamalengke. Ang mga isda sa lugar na ito ay sanay na sa pagkain ng mga patay at naaagnas na bagay na nahuhulog mula sa itaas. Kung sa lugar na ito kayo gagamit ng buhay na hipon, baka magtaka pa ang mga isda dahil nakasanayan nila ay mga walang buhay na piraso. Ang paggamit ng patay na hipon, lalo na yung medyo malapit na masira at napakatapang ng amoy, ang pinakanatural na presentasyon sa ganitong uri ng kapaligiran. Nakikibagay kayo sa kung ano ang kinasanayan ng mga isda sa partikular na lugar na iyon. Ang pangingisda ay hindi lang basta pagtatapon ng linya sa tubig. Ito ay tungkol sa tamang pagbabasa kung ano ang inaasahan at hinihintay ng inyong target na huli. Dumating din tayo sa punto ng mismong pagkakabit ng pain. Sa buhay na hipon, takot na takot kayong bumao ng malalim ang kawil dahil nga mamamatay ito. Kaya madalas, nakakabit lamang ito sa napakanipis na bahagi ng balat sa buntot o sa likod ng ulo. Ano ang epekto nito? Kapag may kumagat na isda ngunit hindi nito pinalubog ang pain sa bibig niya, napakadali nitong mahablot ang hipon na naiiwan kayong walang huli. Ngunit kapag patay at frozen na ang inyong gamit, wala na kayong pakialam kung masaktan ninyo ang pain. Maaari ninyong itusok ang kawil ng paulit-ulit na parang tinatahi ninyo ang katawan ng hipon. Ang sima ng kawil ay maaari ninyong itago ng mabuti sa loob mismo ng laman ng patay na hipon. Sa ganitong paraan, siguradong matibay ang pagkakakabit nito at hindi madaling mananakaw. Pagsunggab ng isda at paghatak ninyo pabalik, halos 100% natatama at babaon ang inyong kawil. Isa pang napakagandang pamamaraan sa paggamit ng frozen shrimp ay maaari ninyo itong ihalo sa iba pang mga pampalasa. Oo, tama ang dinig ninyo. May mga magagaling na mangingisda na binababad muna ang kanilang patay na hipon sa bawang o sa mga espesyal na likido na may malakas na amoy bago gamitin. Ang patay at tuyong laman ng hipon ay parang espongha na sumisipsip ng kahit anong lasa at amoy na ilagay ninyo. Hindi ninyo ito magagawa sa buhay na hipon dahil mamamatay agad ito at hindi rin nito masisipsip ang amoy dahil may proteksyon ang kanyang katawan. Sa pamamagitan ng paglalagay ng dagdag na amoy sa patay na hipon, nagagawa ninyong gawing doble o triplo ang lakas ng pang-akit ng inyong pain. Ginagawa ninyo itong isang super pain na siguradong maamoy kahit sa pinakamalayo at pinakamalalim na bahagi ng dagat na inyong pinapangisdaan. Kaya sa susunod na kayo ay maghahanda para sa isang araw ng pangingisda, huwag kayong magatubiling subukan ang mga patay na hipon na nakikita ninyo sa yelera ng palengke. Hindi porket itinuro ng mga nakatatanda na buhay, dapat ang pain ay ibig sabihin ito na lamang ang tanging paraan. Ang kalikasan ay nagpapakita sa atin na minsan mas epektibo ang pagpapadala ng malakas na amoy mula sa patay at malambot na pain kaysa sa maingay at mabilis na galaw ng buhay na hipon. Kailangan lamang nating buksan ang ating isipan sa mga ganitong diskarte na napatunayan na ng maraming karanasan sa aktwal na pangingisda.
Hindi laging kailangang maging magastos at mahirap ang paghahanap ng huli. Minsan, ang sikreto sa tagumpay at masaganang huli ay matatagpuan sa isang murang balot ng nagyayelong hipon na inyong madalas na binabaliwala dati. Ngayon ay malinaw na natin nakita na hindi palaging nangangailangan ng buhay na pain para makahuli ng malaki. Ang inaakala nating walang kwentang patay at nagyayelong hipon ay nagiging isang malakas na bomba ng amoy sa ilalim ng tubig na nag-aakit sa mga nagugutom ngunit tamad na malalaking isda. Ito ang patunay na ang pangingisda ay hindi lamang labanan ng lakas o ganda ng kagamitan, kundi labanan din ng tamang diskarte at pag-unawa sa kalikasan ng isda. Ang pamamaraang ito ay siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pagpapain at magbibigay sa inyo ng mas maraming pagpipilian kapag nasa tubig na kayo. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsama sa atin sa talakayang ito. Kung nakatulong sa inyo ang mga impormasyong ito, mangyari po lamang na mag-subscribe kayo sa ating channel at pindutin ang like button. Gusto ko ring malaman ang inyong karanasan. May natandaan ba kayong pagkakataon na mas madaming isda ang nahuli ng katabi ninyong gumamit ng patay na pain habang kayo ay gumamit ng buhay na hipon? Ibahagi ninyo ang inyong kwento sa mga komento sa ibaba at pag-usapan natin iyan.